VP Sara, finish na? Hindi makakatakas sa impeachment. VP Sara, may sumunod na. VP Sara, sinampulan na ng Senado at hindi makatakas kahit lumipad pa. Kahit hindi tuloy ang pagbasa ng articles of impeachment, inisyohan pa rin ang writ of summons. The presiding officer, Senate President Chis Escudero, si Vice President Sara Duterte. Akala mo ba ligtas ka na pag nasa ibang bansa ka? Akala mo ba hindi ka aabutin ng batas kapag nasa Kuala Lumpur ka? Habang ang lahat ay abala sa araw ng kalayaan, pero isang lihim ang pilit nililihim at ang katotohanan dahan-dahang lumalabas. Hintayin mo lang, kasi habang pinapanood mo ito, unti-unti kang nahuhulog sa isang istoryang hindi mo akalaing totoo. Wala sa bansa si VP Sara Duterte, nasa Malaysia, kasama ang pamilya, personal daw. Pero ilang araw bago ang impeachment proceedings, kumbaga sa teleserye, sakto ang eksena, sakto ang exit. Therefore, hindi nagdalawang isip ang kamera. Kumpiyansa silang tuloy ang kaso, wala raw pipigil, wala daw hadlang ang biyahe. Kahit na tila napakaraming nangyari kahapon sa ilang oras ng debate ng mga senador patungkol sa impeachment ni VP Sara. Pero sa uli, summon serve kahit wala sa bayan si VP Sara. Hunyo din ang Senado na ngayon ay impeachment court na, ay opisyal na naglabas ng writ of summons laban kay VP Sara. Pero anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa loob ng 10 araw, kailangang sagutin ni VP Sara ang lahat ng paratang. Hindi pwedeng i-delay, hindi pwedeng iwasan. Therefore, may kasunod. Dahil pagkatapos niyang sumagot, may 5 araw ang prosecutors para gumanti sa legal na paraan. At dito natin makikita, Senado walang balak umatras. Ayon kay Senate President Chis Escudero, ang botong 80 na senador para ibalik ang articles of impeachment sa Kamara ay hindi pagbasura sa kaso. Pero ang mas mahalagang punto, wala raw plano ang Senado na ibasura ang reklamo. Wala rin sinasadyang labagin ang konstitusyon. Therefore, malinaw ang direksyon. Trial pa rin ang patutunguhan. Hindi ito eksena ng delay, ito ay eksena ng hustisya. Bakit nga ba may impeach si VP Sara? Simple lang, dahil sa pera. May aligasyon na 612.5 million confidential funds at intelligent funds ang hindi may paliwanag kung saan napunta. 500 milyong piso mula sa Office of the President at 112.5 milyong piso mula sa DepEd. Pero hindi lang pera ang usapan, kasi may mga aligasyon din ng planong pagpatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at Speaker. Gayon din ang panunuhol at hindi maipaliwanag na yaman. Idagdag mo pa dito ang EJK connection noong panahon ng kanyang ama. Therefore, kung totoo man ang mga ito, hindi lang ito impeachment. Ito ay malaking kwento ng pananagutan. At ang hustisya ay nasa trial court. Sa ilalim ng 1987 Constitution, 16 na senador ang kailangan para hatulan siya. Pero hindi ito basta-basta. Lahat ng senador ay manunumpa bilang hukom. Therefore, ang magiging laban ay hindi na nasa media, hindi sa opinyon ng publiko, kundi sa mismong korte ng Senado. Malaysia, pero hindi maluloko ang hustisya. Walang sinabi ang OVP kung kailan eksaktong umalis si VP Sara. Ang malinaw lang, aalis siya bago magsimula ang trial. Makipagkita raw siya sa mga OFWs, makikilahok sa selebrasyon, pero habang sila'y kumakain ng nasi lemak, ang Pilipinas ay abala sa paghahain ng hustisya. Therefore, kahit saan ka pa magpunta, ang batas marunong magpadala ng sulat, at ang sulat na to hindi invitation kundi summons. Bumalik man sa Malaysia si VP Sara na may souvenirs o may tan lines, ang kaso ay hindi mabubura. Pero kung pipiliing manahimik, ang tanong ay, iyan ba ay taktika o tila pag-amin? Abangan, dahil ang susunod na kabanata ng kasaysayan ay sinusulat na
At kung ikaw ay nakarating sa punto ito, tatanungin kita kaibigan, pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? Have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa gitna ng kontrobersiya, politika at pagkakaila, ang ating Panginoon Jesus pa rin ang sentro ng katotohanan, kaibigan. Maaring subukang takasan ng tao ang hustisya ng lipunan. Maaring gamitin ang kapangyarihan, posisyon at koneksyon para makaiwas sa pananagutan. Pero sa harap ng ating Panginoon Kristo, walang makapagtatago. Ang ating Panginoon Jesus ang daan, hindi ang impluensya. Ang ating Panginoon Jesus ang katotohanan, hindi ang press release. Ang ating Panginoon Jesus ang buhay, hindi ang pansamantalang pwesto. Therefore, tayo man ay nanonood lamang sa pangyayaring ito, huwag tayong mawala sa sentro. Hindi lang natin dapat hanapin ang hustisya sa Senado, kundi ang hustisya ng ating Panginoon Kristo, ang hustisyang tunay, makatarungan at walang kinikilingan. Manalangin tayo, hindi lang para sa hatol ng korte, kundi para sa pagbabalik loob ng puso ng lahat ng makasalanang tao na katulad ko, na katulad natin. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi mula sa resolusyon, kundi sa pagsuko sa ating Panginoon Jesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong isinusuko sa inyo ang aming puso ngayon, ang aming buhay, sapagkat naniniwala po kami na tanging ang aming Panginoon Jesus lamang ang magbibigay sa amin ng tunay na kapanatagan at tunay na kaligtasan na magre-resulta sa tunay na kaligayahan. Ang aming Vice Presidente, ang lahat ng mamamayang Pilipino, gayon din ang lahat ng tao sa mundo na makita po nawa namin ang aming mga kasalanan, talikuran ito, magsisi at tanggapin ang aming Panginoon Kristo sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming kabayan. At salamat po sa pagninig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.